Wait. Andito tayo ngayon sa Royal Caribbean Spectrum of the Seas, sailing from Shanghai to Okinawa and back. And if interested din kayong mag-cruise dito, i-explain ko kung paano and magkano in this video. Hey there, Tipiter! I'm Vince. And simula nang matry namin ni Yosh ang mag-cruise years ago, medyo nawili na kami. Naitreat na rin namin ng family namin sa cruise from Singapore to Malaysia and Thailand, and from Hong Kong to Hainan Island. And nakakatuwa kasi ang daming nanood ng mga videos na yun, lalo na yung about Royal Caribbean Spectrum of the Seas sa Singapore. Kasama sila sa mga most viewed videos natin ever. Kaya naman siguro na-invite tayo ulit ng Royal Caribbean. Same ship pa rin, Spectrum of the Seas, pero this time we sailed from Shanghai to Japan. Yung cruise ship kasi na ito, lumipat na. Dati nasa Singapore, pero ngayon naka-home port na sa Shanghai until 2026. Tapos yung nasa Singapore na ay yung Anthem of the Seas, napapalitan naman ng Ovation later this year. Pero anyway, focus tayo dito sa Spectrum of the Seas. So from Shanghai, nagsasail ito to Japan and Korea. Sa Korea, Busan and Jeju Island lang yung stops or ports of call. Pero sa Japan, ang daming options. Ito yung mga available itineraries. So makikita nyo, merong sailing to Okinawa, Fukuoka, Nagasaki, Kumamoto, and meron ding Osaka, Kobe, and hanggang Tokyo pa nga. Yung ginawa namin recently ay 5 nights, tapos may stop sa Naha and Ishigaki sa Okinawa yan. Pero ang pinakamadalas na tanong, magkano ba? Bago natin sagutin yan, pasubscribe naman sa channel natin na to. Marami pa tayong paparating na videos about cruising, kaya click mo na ang subscribe button, ring the bell beside it, and select all para lagi kang updated kapag may new videos tayo. And like mo na rin tong video na to. Okay, magkano ang Royal Caribbean Cruise from Shanghai? Ang sagot dyan ay depende. Depende sa maraming factors tulad ng ilang nights ba ang ibubuk mo, anong stops ba ang gusto mo, and anong klaseng room. And even yung travel dates, nagmamatter yan. Parang sa eroplano na iba-iba ang presyo, depende sa dates and demand. So asahan mo na kapag Christmas and Chinese New Year, sobrang mahal. Tapos, madalas may additional discount kapag senior or bata ang kasama. Yung Royal Caribbean, mahilig sila sa mga kids sail free na paandar. Hindi ko lang alam if available year-round. Pero madalas ko yung nakikita kapag nagsasample booking ako. Pero ito yung pinakamurang nahanap ko ngayon. Ito yung 3-night cruise na may stop sa Jeju Island lang. It costs $331 lang or 19,400 pesos. Interior room yan ha, and hindi pa kasama ang gratuities. Pero di ba hindi na masama. Tapos yung Okinawa na 4 nights, $421 lang. That's 24,700 pesos. Isipin nyo, kasama na dyan yung room nyo for 3 nights, unlimited meals, yes, unlimited breakfast, lunch, and dinner. Tapos mga libreng palabas or shows, and access sa amenities ng barko. And nakarating ka pa ng Jeju Island sa Korea. So technically, halos lahat ng pwede mong paggastusan habang nasa barko ka, covered na. Ano lang ang hindi covered? Ito ang mga hindi kasama. Una, yung visa, hindi yan included. And yes, kailangan mo ng China visa kung sa Shanghai mag-start ang cruise mo. Siyempre, hindi kasama ang airfare pa Shanghai and pabalik. Kailangan mong i-book yon on your own. Pati yung hotel sa Shanghai. Pero actually, kung ayaw mo namang magstay sa Shanghai, pwede naman na same-day flight basta i-timing mo lang ng maayos para hindi ka na mag-hotel. Risky nga lang yan. Kasi what if madelay yung flight or makancel, di ba? So, safer talaga na lumipad the day before the sailing and magstay sa Shanghai ng kahit 1 night lang. Ang maganda din dyan, makakaikot ka rin sa Shanghai. Hindi rin included yung tour kapag dumaong ang barko sa destination. Kunyari, doon sa 9,700 na Shanghai to Jeju sailing, pag bumaba ka ng barko, separate gastos mo na kung gusto mong mag-ikot-ikot sa Jeju. Pwede kang mag-join ng tour, pwede mo ring i-DIY. Pero either way, hindi pa included yon. Mamaya, towards the end of the video, ipapakita ko sa inyo kung magkano ang total na magagastos kapag kasama lahat. Royal Caribbean has an international website. Ito yung royalcaribbean.com.
But if you're based in the Philippines, it's best to book via www.cruising.com.ph, which is managed by Arpan Air, the official and authorized Royal Caribbean representatives dito sa Pilipinas. Ilang beses na namin silang nakasama sa cruise, kasama yung mga taga Royal Caribbean International din. Sila talaga yung official RCI partners. Siguro may magtatanong, pero Vince, bakit hindi na lang diretso sa international website? Bakit sa local representatives pa? Kasi walang customer service ang Royal Caribbean sa Pilipinas. So pag nagkamali ka sa booking or may gusto kang baguhin, dyan mas okay kung sa cruising.com.ph ka mag-book. May access sila sa same system and kaya kanilang tulungan, provided sa kanila ka nag-book. And isa pa yon, medyo complicated kasi ang cruise. Hindi siya parang ordinaryong trip lang. Ang daming moving parts. Nakakalito, lalo kung first timer ka. Kung dito sa local team ka mag-book, kaya kanilang i-assist and mabigyan ng advice. And mariremind ka rin nila kung ano yung mga dapat mong gawin. Pag sa international website kasi, once mag-book ka, you're on your own na. Yung presyo naman ay pareho lang most of the time. I say most of the time kasi minsan may promo yung international website. Minsan naman may promo ang cruising lang. So minsan, pwedeng mas mura yung isa kaysa kabila. So kung budget talaga ang issue, compare nyo pa rin. Sa cruising though, pwede kayong makakuha ng 5% discount sa cruise fare. Just use our promo code na worth it. Pero pag hindi gumana, pwede nyo silang tawagan na lang and ipa-apply sa kanila. Ang gratuities ay yung tips na kinokollect sa lahat ng passengers, tapos paghahatiin ng lahat ng staff on board. Here are the rates. Per person, per night yan ha. Kunyari kami, 5 nights ang cruise namin itong huli. Nasa 5,450 pesos ang binayad ko. Ganyan yung sistema nila para makaabot din sa mga staff sa likod yung mga tips. Kasi normally, ang natitip lang natin ay yung mga nakakasalamuhan natin like waiters, bartenders, mga ganun. Pero yung mga cook sa loob and iba pang staff, hindi. So in theory, hindi mo na kailangan mag-tip pa ng extra kasi nasa bill mo na yon. Pero feel free to do so pa rin kung naka-receive ka naman ng excellent service, lalo na if they went out of their way to help you or binigyan ka pa ng isa pang steak, mga ganyan. Kami, nagtitip pa kami ng extra, lalo na sa room attendant, yung naglilinis and nag-aayos ng room. Pwede mong iwan sa last day na before you disembark. Yung envelope para sa tip natin kay Kuya Roman. Yun yung pangalan ng ating housekeeper. Ang Spectrum of the Seas ay may 4 na main room. Bawat category ay may kanya-kanyang configuration and laki. Yung pinakamura and pinakamaliit ay yun ang tinatawag na interior room. Interior kasi yung position nito sa barko nasa gitna. So wala tong window. May mga interior rooms na may virtual balcony para may view kunyari. Yung second type ay yung ocean view room. Ito may totoong bintana and may view ka ng dagat kaya ocean view. Meron ding tinatawag na balcony ocean view room or simply balcony room. Malaki rin ang balcony ha, may 2 chairs and table. Tapos yung buong wall sa side ng balcony ay glass. So yung room ay mukha talagang spacious and maaliwalas. And yung pinakamahal na option ay yung suites. Maraming klase yan. May silver, junior, may grand loft, ultimate family, ganun. Iba-iba. Sa mga yan, yung suites lang ang hindi namin na-try. Pero naranasan na namin mag-interior room, ocean view room, and balcony room. Pleasant naman lahat. Pero syempre, iba yung feeling sa balcony room kasi maliwanag and maaliwalas. And may view ka rin ng city kapag nakadock kayo sa port. Kung hindi kaya ng budget ang balcony, okay lang din naman yung ibang room. Kahit nga interior, pleasant pa rin naman. Kasi sa totoo lang, most of your time naman ay nasa labas ka ng kwarto. Nag-e-explore ng other parts ng barko. Pero if gusto niyo talaga ng pinakamurang balcony room, ang mahanap nyo ay yung tinatawag na obstructed ocean view balcony. Ito yung mga rooms na, oo, may balcony, pero may harang ng konti. Kasi ganito yan. Sa gilid ng barko, may mga nakahang na smaller boats. So may mga balcony rooms na nakaharang yung mga boats na to. Good pick to kasi mas mura to ng bongs. Minsan kasing mura lang ng ocean view or interior. Pero malaki yung room and maliwanag. Pero kung yan ang ibubuk mo, piliin mo na lang yung konti lang yung harang para may view ka pa rin kahit papano.
Another reason pa yan bakit mas okay mag-book sa cruising.com.ph. Sa international website kasi, hindi mo nakikita yung kung gaano kalaki yung obstruction sa room. Pero sa cruising, nakalagay kung 25% lang or 50% or 80% yung harang. Ito yung example. By the way, most staterooms ay kasya ang 4 na tao, except sa ilang interior rooms na 2 to 3 packs lang ang pwede. Pero yung vast majority ay up to 4 packs ang allowed. Pero hindi ibig sabihin nun ay pinakasulit yung magsiksikan kayong 4 sa room. Yung price difference kasi ng pag-book ng isang room na 4 kayo doon versus mag-book ng 2 rooms na tig-2 yung occupants, hindi nagkakalayo yung presyo nun. Ang reason is, kasi when you're booking a cruise, hindi lang naman room ang binabayaran mo. Gaya ng sabi ko kanina, kasama na yung food and access sa amenities. In most cases, yung pricing talaga works on a per-person basis. And nga pala, bawal na unaccompanied ang mga minors sa room. Dapat may kasama silang adult sa booking. Yes, each booking comes with complimentary dining. Sa Spectrum of the Seas, may 6 na inclusive restaurants and food spots. Ito sila. Kung dito ka kakain, kahit saan dyan sa 6, wala ka nang kailangang bayaran. Included na yan sa booking mo. Unless o-order ka ng premium items like alak, ganun. Pero kayang-kaya mong matapos ang cruise nang hindi gumagastos sa food. Yung main dining room, proper sit-down restaurant yan. Ideally, smart casual ang suot dito. Pero marami rin naman kaming napapansin na naka-t-shirt lang, pero pinapapasok naman. Basta wag ka lang sigurong magsando, shorts, swimwear, or tsinelas. Pero kahit plated ang dining style dito, unlimited pa rin yan. Papapiliin ka ng appetizer, main course, and dessert. Pero actually, you can order more. Kunyari, natakam ka sa 2 appetizer, pwede mong orderin pareho. Or kunyari, gutom na gutom ka, hindi ka makapili between steak and chicken. Orderin mo pareho kung mauubos mo naman. Or kung halimbawa, nasarapan ka sa steak na yan, tapos gusto mo isa pa, pwede kang mag-request ng isa pa. Okay lang yun. Kami ni Yosh, lagi kaming umorder ng cheese platter kahit wala sa menu. Lagi naman kaming binibigyan. Okay lang naman daw. Dito naman sa Windjammer, buffet style. Pero sobrang daming choices. Parang Vikings, mga ganun. Tapos international dishes. Although napansin ko, mas maraming selection ng Singapore sailing kesa dito sa China. Pero yan, buffet naman yan, so unlimited pa rin. Meron ding Sorrento's na New York Pizzeria. Unli din yan and complimentary din. Tapos sa Seaplex Doghouse na hotdog truck sa loob ng Seaplex. Free lang ang mga yan, lahat. Pero meron din silang tinatawag na specialty restaurants na may bayad. Kung nagsawa ka na sa complimentary restaurants, or wala lang, gusto mo lang gumastos because you can, cheka. Pwede ka mag-try dito. Na-try na namin yan halos lahat. Yung favorite ko ay Chops Grill na kilala sa mga sobrang laking steak. Si Yosh naman, bet niya dati yung Jamie's Italian by Jamie Oliver. Pero sabi niya, hindi na masyado ngayon. Iba na yata ang gusto niya. Kung family kayo and gusto nyo ma-entertain habang kumakain, masaya dito sa Teppanyaki. Kasi performance level yung pagluluto nila. May mga tricks sila and parang comedy show na rin. Ayusin mo, ha? 1, 2, 3. Yung Wonderland naman, social level. Very bougie. Alice in Wonderland yung theme, tapos sobrang innovative ng mga dishes. Ang creative ng presentation. Room service is also available pero may $7.95 na service charge plus 18% gratuity per stateroom except sa continental breakfast. So wag ka nang tatamad-tamad, lumabas ka na lang ng room pagkakain kaysa room service pa. Ang daming pwedeng gawin sa barko. Hindi ka mabobore.
Ako, naka 3 times na ako dito sa Spectrum of the Seas pero hindi ko pa rin na-try lahat. Ito yung mga attractions. Most ay libre pero may ibang may bayad. Yung iba dito, kailangang i-reserve sa app. May Ripcord by iFly. Ito yung parang skydiving. Tapos may Flowrider din, which is simulated surfing activity. May bayad din yung instructor fee. Tapos, itong North Star, glass enclosed observation pod siya na tumataas tapos may view ka of the ship from the top. Parang Ferris wheel pero isang gondola lang. Parang ganun. Yung Skypad na bungee trampoline, free naman siya. Tsaka yung rock climbing. Ito, yung Royal Theater, suking-suki kami dyan. Every night, nanonood kami ng mga shows talaga. Iba naman ang palabas gabi-gabi. And most niyan ay libre naman. Tapos itong Seaplex, sports complex siya. Sa gitna, may basketball court na nagiging tennis court na minsan nagiging area for bumper cars. May archery corner din and mga video games. Most nito ay di naman kailangang i-reserve. Pila ka lang. Madalas din kaming tumambay sa music hall. Siya yung main bar on board. And sa Star Moment, karaoke naman siya. May mga swimming pools, spa, and gym din sila. Yes, children have their own swimming area na may water slides din. Tsaka yung sa Seaplex, marami sa mga ganap doon ay good for kids din. Tapos may tinatawag din sila na Adventure Ocean Program, which is basically a youth club or daycare, kung saan yung mga bata na 3 years old hanggang 11 can play with other kids. Pwedeng i-drop off ng mga parents yung mga bagets nila dito. Yes, of course. Ang common misconception para lang daw sa mga matatanda ang mga cruise. Kasi nga, dami talaga ring mga elderly. Very senior-friendly kasi ang mga facilities. Kahit na sobrang laki ng ship, madali lang maglibot. May at least 16 elevators. 10 sa likod or aft and 6 sa forward section. From the elevators, accessible na halos lahat. For guests with mobility challenges, make sure to book cabins near the elevators. Some of these rooms ay specifically designed with PWD guests in mind. Kaya accessible talaga. Even nga yung luggage mo, hindi naman kayo yung magbubuhat. Iiwan nyo lang yan sa luggage area tapos yung staff na magdadala sa room mo. Yung stop, ang tawag dyan ay port of call. And pwede kang mag-explore in 2 ways. Una, you can book a guided shore excursion called Shorex. Yung official partner operators ng Royal Caribbean ang nag-organize niyan, tapos sila na ang magtutour sa'yo. Wala kang iisipin. Sila na bahala sa lahat. Pero syempre, mas mahal to. Pero pwede ring i-DIY. May mga stops naman na madali lang ikutin. Kunyari, sa huling cruise namin, sa Naha sa Okinawa, may shuttle sila na magdadala sa'yo sa city center. Tapos ikaw nang bahala kung saan mo gustong pumunta. Pwede kang mag-bus lang papunta sa temples and gardens. Or pwedeng sa city center ka na lang, mag-food trip ka doon. Sa Ishigaki naman, walang masyadong public transportation option. So taxi yung pinaka-ginagawa ng mga guests. 4,500 yen yun per hour. Pero kapag magdi-DIY ka, make sure na makabalik ka on time. Sasabihin naman nila sa'yo yung departure time ng barko. The last thing you want ay maiwan ka sa port of call. Again, depende yan sa room type, travel dates, and iba pang factors. Pero let's say na ang ibubuk mo ay 4-night na Shanghai-Okinawa cruise. Tapos, couple kayo and you're flying to Shanghai from Manila on the day before the cruise. Ito yung mga expenses. Per person to ha. Nung ginagawa namin tong video na to, may nakita kami na round-trip Philippine Airlines flight pa Shanghai for 12,775 pesos. With 20 plus kilos na baggage allowance na yan and meal. Siguro may mahanap pa kayong mas mura kung seat sale ng Cebu Pacific. Philippine travel tax is 1,620 pesos. Tapos yung double entry China visa ay 3,448 pesos. Yung cruise mismo na 4 nights ay 24,620 pesos. Yan yung pinakamurang nahanap namin na 4 nights. Tapos yung mandatory gratuities ay 4,335 pesos. Kung bababa ka sa Okinawa, hindi mo kailangan ng visa, but you'll need to pay 1,700 pesos in port fees.
And since magfa-fly ka pa Shanghai the day before, kailangan mo ng hotel doon. May mahanap ka na 5,000 per night. So, 2,500 pesos lang yun per person. Sabihin natin na gagastos ka ng 5,000 sa transfers and 1,000 sa pagkain sa Shanghai. Ang total expenses ay 56,998 pesos. Kasama na dyan ang DIY tour mo sa Okinawa, yung fares, entrance fee sa temple, and lunch allowance. Pero yan, i-round off na lang natin to 57,000 pesos. This is the minimum you can expect to spend, but it's always wise na mag-add ng allowance for other possible expenses. Pero syempre, if mas mahal na flight or cruise ang i-book mo, mas tataas pa to. Depende kasi siya talaga kung anong mabubook mo. Kung for 5 nights naman ang ibubook mo, kagaya nung ginawa namin na may stop sa Naha and Ishigaki sa Okinawa, expect to pay at least 64,236 pesos. Kasama na dyan ang DIY tour sa Okinawa and taxi tour for 3 hours sa Ishigaki. Mas madedetalya namin yung 5-night itinerary sa susunod na video. So, if hindi ka pa nakasubscribe, gawin mo na now by clicking the subscribe button and the bell icon beside it and select all para notified ka kapag may new videos tayo. Kung sa Facebook ka naman nanonood, please like and follow this page na rin. If meron pa kayong mga tanong, comment lang kayo below or follow and tag us on Instagram, X, formerly Twitter, or TikTok. Just search at The Poor Traveler Single L. Kung gusto niyo namang makinig sa mga kwentuhan namin about sa mga behind-the-scenes na trips namin, follow and tune into the Poor Traveler Podcast on Spotify or Apple Podcasts. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!